Weekend na naman mga kapuso. Uy, kung wala pa kayong plano, pwede kayong mag-hunting muna ng travel discount sa isang travel expo sa Pasay City. Pwede pang makatulong sa ating ekonomiya kung lokal ang mapipili niyong biyahe. Nakatutok si Maki Pulido. Kung kaya mo naman ayusin ang travel arrangements mo online, bakit ka nga naman makikipagsiksikan pa sa Travel Madness Expo na ito sa Pasay? Well, sabi nga ng organizer, nandito ang mga discount na wala online. Ang mga rates ngayon ng mga resorts natin are as low as 50% off. Yung mga airfares are 20% off, 15% off, which are not available online. And it's only valid through the 3-day period. 31 airlines ang kapartner ng mga travel agency. Sa travel package na inaalok ngayon dito, pwede raw umabot sa 30% ang matitipid mo. All-in-one na yan, mula hotel, airport, land transfer, sightseeing, at depende sa package, meals. Hindi lang to for 2024. So if they're planning na to travel, of course, December, January, February, March, meron tayong validity hanggang May 2025. Pero sa mahal ba naman ng bilihin ngayon, bakit kapag gagastos para lang makabiyahe? Para sa mag-aamigang ito na higit 1 dekada ng retirado, pabuenas ito sa mga sarili. Matapos ang halos 5 dekadang pagtatrabaho, pwede na sila ngayong lumarga for all season. Retire na, sarili mo na yung sarili mo na yung time mo. Pagka pwede at meron kang budget, ipaplano. Unwind mga problema, parang masaya ba? Nawala ang stress, parang ganyan. Stress-free kami. May paluwagan ng magkakaibigan at kung ano ang matipid, ipagkakasya para makabiyahe sila. Wala na kaming inaasahan kundi yung SS, ganun, yung GSIS, o di pension. Kaya kailangan mag-ipon bago maka-travel. Bagamat may international packages, si Frances, local muna ang target. Dahil ilang beses nang ibang bansa, kaya local tourist destinations muna ang target niya. Iloilo, Guimaras, tsaka Gigantes Island. Isa din sa dahilan dahil sa seafood. Sabi ng Department of Tourism, mag-e-enjoy ka na, tumutulong ka pa sa ekonomiya ng bansa. The 6.21 million Filipinos employed in Philippine tourism is already very close, not even to our projections this year, but to our 2028 projections of employing 6.4 million Filipinos in tourism. 96.6 billion pesos daw ang combined government spending para sa turismo nitong 2023, pinakamataas kumpara sa mga nakaraang taon. Pero ligtas ka ba kung magtuturista ka sa Pinas? Over 7,800 na po yung na-train na mga tourist police, and kasali na din po dyan yung mga police auxiliary forces in local government units. Kung may problema, pwede na raw tawagan ng Hotline 151 ng Tourist Assistance Center. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.